Okay naman to. Baka yung mamay. Business taxation yata eh. Tulugan na naman. Ulit. After the class. Afternoon, sir. Good night, sir. Good ka ni sir. Okay, our lesson for today is about corporate farms. Sir. Yes. They go out, sir. With apple. Yung mga bata kayo, tama na yung liguan, mamaya na yan. Balik na tayo sa lesson natin. Gaya ng sinabi ko kanina, ang lesson natin ngayon ay corporate farms. Farms owned or operated by corporations or other business organizations. Sa kaso ng mga lupain o sakahan, may dalawa pa ang tungan ng PLC. Una, kung ang lupain o sakahan ay binabantayan ng isang magsaka sa kanya mismo pupunta ang lupain. Ikalawa, kung ang lupain o sakahan ito ay binabantayan ng maraming magsasaka, ito ay nakahatiin sa mga magsasaka. At ang mga magsasaka ay bubuo ng isang kooperatiba. Corporate farms require large capital financing, extensive research and development, and widespread marketing and distribution network. Mr. Pandaton! No person shall be deprived of life, liberty, or property without a due process, nor shall any person be denied equal protection of the laws. Magaling, Mr. Pandaton. Nakailan tupa ka na? Okay, balik sa lesson. Gaya nga nasabi kanina, corporate farms, Pre, anong grade mo sa business tax? Sista. Pero nakapuno ako. O, tignan mo. Kung sana nagsisipag ka, hindi mataas ang makukuha mo. Nandito po si Judge Gabang para ipaliwanag sa atin ang RA number 6657. Judge. RA number 6657 with the enactment of Republic Act number 6657 na pinirmahan ng ating presidente noong June 10, 1988 na mas kilala sa tawag na Comprehensive Agrarian Reform Law ng 1988 na lahat ng mga batas na tungkol sa agrarian reform na ginogovern ng batas na ito. Under ng mga batas na ito ay ang supplementary laws at saka repealed or amended laws. Thank you. Maraming salamat po, Judge Gabang. And lastly, 1987 Constitution. The Constitution, which was ratified on February 2, 1987, contains several provisions directly dealing with the agrarian reform. Ako po si Ronnie Agmeligas, Patrol ng Pilipino.